Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, purihin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kanyang mga anak, sa kanyang patuloy na pagkalinga, pagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan. Salamat sa Panginoon. Tunay nga po na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. At sa mga sandaling ito, minsan pa, tuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon upang patuloy tayong matuto at lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong walang katapusang pag-ibig, walang katapusang pagmamahal at pagbibigay ng mga pangangailangan ng inyong mga anak. Nagpupuri kami, nagpapasalamat, Panginoon, sa kalakasan, sa kagalingan, sa pag-iingat mo, sa lahat ng uri ng sakit at karamdamang lumadapo o lumalaganap sa mundo. Panginoon, salamat sa iyong mga pangako na siyang aming pinanghahawakan. Patuloy kami nagpupuri sa iyo, Lord. Patuloy naming dinadakila, sinasamba, sinasampalatayanan ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, ibinigay niyo sa amin ang inyong kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga oras na ito, tago mo ako sa inyong likuran. Ikaw ang marinig, ikaw ang makita, Panginoon, sa mga aral na ito na siyang aming pag-aralan sa gabi ito. Patuloy kang mangusap sa aming mga puso, Lord, upang matuto kami, upang gumaling kami, upang lumakas ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Tuloy ka naming pinupuri at sinasamba. Tuloy ka naming dinadakila, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen, Lord. Amen. New normal, yun po yung ating panahon ngayon. Sabi nga, iba na ang ating panahon, nagbago na. Hindi na po tayo pwedeng lumabas na walang face mask. Hindi na po pwedeng walang alcohol sa bahay. Yun na yung new normal ngayon. Yung pag nagbutor at nagbakride yung misis mo, dapat may barrier sa gitna. Yun na daw yung new normal ngayon. Kakatuwa na minsan, kala natin nung mga nakaraang panahon, pagkapanti po tayo kasi parang imposibleng mangyari. Pero, posible pala talaga mangyari. Pwedeng huminto ang nakasanayan, pwedeng mabago. Kaya marapat lang na matuto tayong makinig sa salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nagsasalita upang ang ating buhay ay patuloy na lumago at lumakas at gumaling upang ang ating buhay ay matuto tayo sa mga aral na ano man ang gusto ipaabot ng Panginoon sa atin. Normal na po dapat sa mga mananampalataya ang tumawag sa Diyos. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng mga problema. Binigyan tayo ng Diyos ng mga iba't ibang kabigatan upang matuto tayo. Yung gusto ng Diyos na gawin natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya ay siya mismo ang gumawa. Sabi nga, siya ang nagturo sa atin. Kung sa mundo mayroong tinatawag niya new normal, sa atin din pong mga mananampalataya mayroon din po yan. Sa aklat po ng Gawa sa chapter 5 sa verse 20, sabi po dito, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa mga tao ang lahat ng bagay tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Bagong pamumuhay. Ang Kristiyano, ang mga taong naniniwala sa Panginoon dapat nagbabago. Yung bagong pamumuhay. Ang pinag-uusapan po kasi, kaya tayo nag-aaral sa Bible para mabago yung buhay natin at ang pamumuhay natin. Kaya walang katapusan ang pagtuturo ng Panginoon. Kaya ang mga apostol, sabi po sa yung ating binasa, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa mga tao ang lahat ng bagay tungkol sa bagong pamumuhay.
Sa aklat din po ng Isaiah chapter 42, verse 9, sabi po, ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon, bago pa mangyari ang mga ito. Sabi po ng talata, yung mga pahayag ng Diyos, yung sinabi ng Diyos, nangyari na po. At may bago siyang bagay na sasabihin, bago pa mangyari ang mga ito. Kaya, dapat ang mga Christian handa sa pagbabago, lalo na yung mga kapahayagan ng Panginoon. Alam natin na ang Diyos ay mayroon siyang kapahayagan na minsan hindi pa nangyayari. Pero pagdating ng takdang panahon, nangyayari. At sabi nga po dito, ang mga pahayag niya na tupad na yung mga sinasabi niya dati. Kumbaga, akala natin, noong mga panahon na wala pang COVID, akala natin, okay lang, normal naman, lumabas tayo sa gabi kahit anong oras, lumabas tayong nakasando lang, naka-shirt lang. Ngayon, sa new normal, hindi na po ganon. Hindi ka na pwedeng lumabas kung wala kang face mask. Kaya, ito po yung mga pangyayari ngayon sa mundo. At sabi ng Lord, may mga bagong bagay siyang sasabihin, bago pa mangyari ang mga ito. May mga babala ng Lord. Sa 65, dito din po sa Isaiah chapter 65, sa verse 17, ganito po mababasa po natin sa verse 17, ang sabi ni Yahweh, ako'y lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Alam natin ang pangako ng Panginoon, pagdating niya, yung second coming, may bagong langit at bagong lupa. Ngayon po, parang sa sitwasyon po natin, parang nagbabago po yung lupa, nagbabago po yung galaw natin. May mga bagay na minsan hindi natin kailangan ba talagang gawin yun, yung parang minsan iniisip natin. Pero wala tayong magawa kasi hindi nga natin alam na baka yung katabi natin sa jeep may COVID, kaya kailangan social distancing nga po. Sipin mo, social distancing, yun na yung new normal ngayon. Dati, kahit dikit-dikit, kahit sabi nga, kung naranasan natin sumakay sa bus, talagang halos kadikit na yung mga mukha, okay lang yun, walang namang hawa-hawa. Pero ngayon, dahil new normal na, hindi na pwede yun, nagbabago na. Tayong mga mananampalataya, sabi nga po nung binasa natin doon sa Aklat ng Gawa, na mayroon siyang ituro ang mga bagong pamumuhay. New normal. Kasi minsan, sabi ko nga po kanina, na may mga tao na kahit Christian na, hindi naman nagbabago. Parang dati pa rin ang mga gawain niya, parang wala pa rin pagbabago as a Christian. Parang okay lang, parang ang nabago lang, dumadlo lang paglinggo, pero pagkatapos ng pagsamba, okay na, wala na, tapos ng responsibilidad. Hindi po ganon. Yung new normal ng mga mananampalataya, dapat sa atin, normal na lang sa atin, ang laging nananalangin. Alam niyo, minsan, ang Diyos nagtuturo talaga siya. Kasi kung dati, nananalangin lang tayo kung nasa simbahan tayo, nananalangin lang tayo kung kumain, nananalangin lang tayo bago matulog o bago gumising. Ngayon, yung new normal ngayon ng tinuro ng Diyos sa mga mananampalataya, dapat talaga laging mananalangin. Kumbaga yun na yung normal sa mga Kristiyano ngayon sa ating panahon. Laging nananalangin. Sabi sa unang Tesalonica, sa chapter 5, sa verse 17, sabi po dito, palagi kayong mananalangin. Ang pananalangin po lagi pakikipag-usap sa Diyos. Kaya kapag lagi tayong nananalangin, lagi tayong nakikipag-usap sa Diyos. Nakikipag-usap tayo sa Diyos dahil hindi natin alam, hindi tayo sigurado sa buhay. Kung lagi tayong nakikipag-usap sa Diyos, dapat yun ang new normal natin sa ating buhay ay may matitiyak natin na sasagutin tayo ng Diyos kasi sabi nga niya wala namang lumalapit sa Kanya na Kanyang tinatanggihan. Lahat ng nananalangin,
humihingi, binibigyan. Lahat ng kumakatok, binubuksan. Lahat ng humahanap, nakakasumpong. Kaya ang new normal ng mga Kristiyano, dapat lagi tayong nananalangin. Lagi. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat tinatamad sa panalangin. Lagi nating ipaabot sa Panginoon ang ating mga petisyon at mga hinaing, mga pangangailangan, lagi nating sabihin sa Kanya. Sapagkat yun ang Kanyang turo sa atin. Lagi tayong nananalangin. Ang ating ang Panginoon magdamag na nananalangin. Nung siya nabubuhay pa dito sa lupa, ayon sa Hebreo, umiiyak na nananalangin sa Diyos na makapagligtas siya kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpapakumbaba. Sa Kulusa, sa chapter 4, verse 2, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at magpapasalamat. Tiyaga sa panalangin. Yung hindi pa nasagot ang panalangin, dapat hindi po tigilan hanggat hindi masagot ang prayer. Dapat yun ang new normal ng mga Kristiyano. Magtiyaga sa panalangin. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 hanggang 4, sabi po dito, una sa lahat, ipinakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ipanalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang kayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa at makadiyos at marangal. Itong mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Lagi tayong mananalangin. Hindi tinatamad sa panalangin. Ipaabot sa Diyos ang mga kahilingan, mga pagsamo, at pasasalamat. Pag normal ang takbo ng buhay, magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Pag medyo may bigat, pagsamo, pagmamakaawa sa Panginoon. Pag may mga sakit at mga karamdaman, laging mananalangin. New normal na dapat yon sa mga Christian. Pangalawa po, laging mag-aral sa salita ng Diyos. Lagi. Ngayon, marami na pong nakakaagaw ng pansin o mga kaisipan ng tao. Maraming mga pwedeng paglibangan dahil may mga internet ang mga tahanan. Pwede kang malibang o maaliw kung ano man ang gusto mo. Pero ang new normal sa atin bilang mga Christian, lagi nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Ito po yung habili ng Diyos kay Joshua o Josue na papalit kay Moises sa Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito sa verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Dapat tayo mga Christian, lagi tayong nag-aaral sa salita ng Diyos. Lagi tayong nagbubulay sa salita ng Diyos. Dapat kung mayroon man tayong, halimbawa, ang problema po kasi ngayon ng mga tao, lalo na yung mga addict na sa cellphone, addict na sa Facebook, addict na sa kung anumang mga pinagkakaabalahan sa mga bagay-bagay sa buhay. Nakakalimutan na magbulay sa salita ng Diyos. Kaya maraming Christian hindi nagtatagumpay. Kaya ang new normal ng mga Christian, laging nag-aaral, huwag kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan yun araw-gabi upang matupad. Kasi matutupad mo kasi alam mo, ang marami pong hindi nakakasunod sapagkat ignorante sa salita ng Diyos. Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, matutupad mo siya. Parang alam mo kung saan ka dadaan, kung may wish ka, alam mo, diyan ka dadaan. Tuturuan ka nung guide mo kung saan ka pupunta. Kasi alam mo natutunan mo 'yon. Ang salita ng Diyos ganoon din siya. Nasusunod natin ang salita ng Diyos kung alam natin ang kanyang mga salita. Kaysa ating pinag-aaralan. Pag hindi natin pinag-aaralan, wala tayong alam, wala tayong idea. Hindi
maging mati. Alam nyo, iba talaga yung ikaw yung nakatuklas kaysa sinabi lang sa'yo. Ikaw yung, kumbaga, natuklasan mo sa pamamagitan ng pag-aaral mo na ganito pala ito, ganito pala ito. Hindi yung naririnig mo lang kasi ang pakikinig minsan ay may nag-agaw talaga sa pakikinig sa ating pandinig. May umaagaw po niyan. Minsan, alam mo, minsan maraming problema sa pakikinig lang kung hindi natin pagbutihin. Talagang aagawin yan ang ating mga pandinig. Kaya mag-aral sa salita ng Diyos. Sabi sa chapter 34 ng Isaiah verse 16, sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin. Isa man sa kanila hindi mawawala. Bawat isa ay mayroong kapariha sapagkat ito'y utos ni Yahweh at siya mismo ang kukup-kup sa kanila. Sabi po, sa aklat ng Diyos hanapin natin at basahin. Isa man walang mawawala. Yung mga problema sa pamilya, yung mga problema sa karamdaman, mga problema kung ano man, nasa Bible yan. Malulutas mo, magkakaroon din ng healing o kasagutan, ang lahat ng problema, nasa Bible lang din yung sagot o lunas. Tuklasin mo lang, basahin mo lang. Ang problema po, hindi natin natutuklasan. Iba ang tinutuklas natin. Iba ang binabasa natin. Iba ang pinapakinggan natin. Kaya bilang mga mananampalataya, yung new normal natin, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Pinag-aaralan natin ang mga salita ng Diyos. Sa aklat po ng Gawa, chapter 17, verse 10, sabi po dito, nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Sila sa Berea. Pagdating doon, sila ay pumapasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Alam nyo, dyan may mga pastor tayo, may mga pinakinggan tayong hinahanga natin mga pastor, pero dapat pa rin nating magbukas ng Biblia upang tingnan kung totoo ba itong mga sinasabi nitong mga pastor na ito. Kaya nga ito yung mga ang nangyari dito, sila ni Pablo at Silas, pumunta sila sa Berea at pumapasok sila sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Sabi ng talata, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga taga Tesalonica. Ang mga taga Berea ay may pananabik silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. Nakikinig sila at sinasaliksik pa nila. Ito po yung dapat new normal ng mga Kristiyano ngayon. Hindi lang tayo nasa-satisfy sa pakikinig lang. Dapat mayroon tayong pag self-study. Halimbawa, nag-aaral tayo, nag-aaralan natin yung Bible natin. Dapat yun na yung new normal kasi yun po yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangatlo po, huwag kaligtaan ng pagtitipon. Sa panahon ngayon, walang pagtitipon, pero sa totoo lang, di naman natatapos, napuputol ang pagtitipon sa pamamagitan ng social media. Kaming mga pastor, nagsisikap kami na makarating sa mga kapatiran ang mga mensahe at upang ang kanilang pananampalataya ay hindi manghina at hindi manlamig. Sa aklat po kasi ng Hebreo sa chapter 10, ang sabi po ng talata, Hebreo chapter 10 verse 24, sabi po dito ay, sa verse 24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sa verse 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo ng ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Salip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ang new normal dapat sa atin, lagi tayong nagkakatipon. Sa iba sa panahon ngayon, bawal pang magtipon-tipon. Sa Bible, sabi ng Diyos, 2 lang o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, naroon siya eh. Dapat ang mga pamilya, mayroon mga sharing o pag-uusap tungkol sa salita ng Diyos. Yun na dapat ang new normal nating mga Christian. At itong mga sa online service natin, dapat kasi pag Wednesday, tuloy pa din naman ang ating midweek service. Tuloy pa din naman ang ating Sunday service. Online nga lang. Pero sabi nga po, huwag natin kaligtaan yon.
Huwag nating isipin na mamamaya na ako pag nandyan lang naman yan sa YouTube, kahit late na, mapapanood ko pa naman yan. Eh, hindi yun ang turo ng Diyos eh. Pwede mo i-replace siya, pero napanood mo na siya nung una. Kasi ang service natin sa ating bahay-sambahan, talagang 8 ng linggo. Pag tuwing linggo, alas 8 yan. At pagka Wednesday, alas 7 yan. Dapat hindi natin kinakaligtaan yon bilang bahagi ng new normal ng mga Christian. Dapat hindi tayo tinatamad. Hindi tayo yung balang tawag ito, nangangatwiran tayo kasi busy ako, isyogi, ganyan ako. Hindi. Kasi new normal, itinuturo sa atin ng Diyos ito. Na dapat hindi natin kaligtaan ang mga pagtitipon. Gaya ng ginawa ng ilan. Kasi yung ibang mga church, ganoon din sila. Sinusuportahan din nila yung church nila. Dapat ganoon din tayo sa church natin bilang bahagi ng ating new normal na pamumuhay ngayon. Hindi tayo dapat hindi natin dapat kinakaligtaan ang mga pagtitipon. Pang-apat, new normal laging tumulong sa kapwa. Isa po yan sa itinuturo sa atin ng Diyos. Sa Hebreo chapter 13, sa verse 15, kaya lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkakakilala sa Kaniyang pangalan. Sa verse 16, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalugdan ng Diyos. Yun ang new normal sa ating mga Christian. Yung magsanay na po tayong tumulong. Hindi na po tayo dapat yung, alam niyo, yung pagtulong natin sa kapwa, yung may mga nangangailangan o yung may mga nabibigatan, kahit sa panalangin, tumulong po tayo. I-encourage natin yung mga nanghihinaan ng loob. Tumulong tayo sapagkat yun ang alay na kinalugdan ng Diyos. Yun ang new normal dapat ng mga Christian, yung pagtulong sa kapwa. Yung bang nag-iisip ka lagi kung ano nakakabuti sa kapwa mo. Hindi yung wala kang pakialam. Parang hindi ka mananampalataya pag ganun. Dapat nasa new normal na rin po tayo bilang mga Christian. Lagi nating isipin yon, bahagi ng ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At ang sa Gawa chapter 10 na natutunan natin dito yung isang sundalong Italiano na hindi niya nakaligtaan ang pagtulong sa kapwa. Isang araw gumawa ang Panginoon ng paraan para sa kanya. Si Cornelio po ito sa chapter 10 ng Gawa. Sabi po, sa Caesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio, isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan ng bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Jopa upang sunduin ang isang taong nangangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya nakatira sa may tabing dagat. Bakit si Pedro pinasundo? Si Pedro po ang magtuturo kay Cornelio ng kanyang kaligtasan. Si Cornelio po matulungin. Kaya dahil sa siya natuwa ang Diyos sa kanyang mga panalangin at mga pagtulong, kaya sinugo ng Diyos ang anghel para magsugo din si Cornelio na ipaabot doon kay Pedro ang kanyang mga gusto niya marinig kay Pedro ang salita ng Diyos kasi si Pedro ang magdadala po noon. Kaya nga po, huwag nating kaligtaan ang tumulong sa kapwa sapagkat yun na yung new normal dapat. Dapat yun ang ating pinagkakasanayan.
At ang panglima, new normal dapat ay mga Kristyan, ang ating tingin langit, hindi po lupa. Sa Colossus chapter 3, tinuruan tayo ng salita ng Diyos na sabi po dito sa verse 1, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makahati sa kanyang kaluwalhatian. Yung new normal natin, dapat ang tingin natin langit. Lagi tayong nag-iisip sa langit. Lagi tayong nag-iisip doon sa mga bagay na pupuntahan natin isang araw. Hindi tayo nakapokus dito lang sa lupa kung saan tayo kukuha ng pagkain, paano lumaki ang kita. Minsan yan ang mga mananampalataya ngayon, busy lagi sa pera. Wala ng time o panahon sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dahil busy na. Lalo na ngayon, yung mga teacher, online na din sila sa pagtuturo. Nakikita ko talagang mahirap din po. Pero dapat kahit anumang kahirap, hindi yun ang priority, hindi yun ang number one sa buhay natin. Kumbaga, kaya nagtatrabaho para lang mag-survive sa araw-araw na pamumuhay, hindi na nagtatrabaho para yumaman pa, para kung ano pa yung mga plano. Kasi may new normal na nga po eh. Kumbaga, isipin natin, sabi nga po dito, binuhay na tayong muli, ang isa-isip natin, ituon natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Yung bang excited tayo na makikita na natin ang Panginoon na mukhaan. Minsan kasi, si Lord, parang hindi tayo excited na ano kaya itsura ni Lord. Kaya, yun po yung new normal dapat sa mga Kristiyano. Kung ang mundo may yung new normal na inano ang gobyerno na kaya mag-face mask, mag-ganito, mag-ganyan, dapat maghugas lagi ng kamay, dapat ganito. Sa ating mga Kristiyano, ito na din po yung ating mga new normal. Kailangan na nating magbago. Sabi sa aklat ng Jeremiah, tinuruan tayo ng Diyos ng pagbabago. Pag hindi tayo nagbabago, sayang lang ang mga salitang ating naririnig. Kaya nga po sa chapter 7 ng Jeremiah verse 5, magbagong buhay na kayo. Sabi po dito, at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Pinapaiwan na po yon. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Dapat, kung ano may nakasanayan natin dati, na minsan tulog lang tayo, walang dasal, kain lang tayo, walang dasal, parang wala tayong pakialam na linggo pala, kahit linggo, trabaho tayo ng trabaho. Dapat pag linggo naman, pahinga naman, kahit medyo wala pang, hindi pa tayo makakalabas, pwede naman magbulay-bulay ng salita ng Diyos kahit nasa loob ng bahay kasama ang pamilya. Kaya, sabi nga po, dapat magbabago na. Iwan na ang dating pamumuhay, sabi po, sa Efeso chapter 4, sa verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Sa verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. New normal na. Magbago na ng diwa at pag-iisip. Sa Colossus chapter 3 verse 5, sabi po, kaya patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito'y tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namumuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo'y pinagharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob, iwasan na ninyo ang panlalait, malaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at magiging kalarawan ng Diyos
na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makikilala. New normal. Dapat takwil na ang samaan ng loob, galit, puot, yung mga salitang wala namang kakwenta-kwenta, mga pagsisinungaling, hubarin na raw yun. At ang isuot ay ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at magiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makikilala. New normal na mga Christian, sabi ng Panginoon sa chapter 13, sa verse 34, sabi po dito, 34, isang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Tayo mga Kristiyan, dapat napupuno ang ating mga puso ng pag-ibig. Napupuno ang ating puso ng pagmamahal. Hindi yung puot, yung tampo, yung sama ng loob, na hindi naman din nakakatulong sa atin sa araw-araw na pamumuhay. Tinuruan tayo ng Diyos ng bagong pamumuhay ng pag-ibig o pagmamahal. Siyang bagong utos na sinasabi niya, na ibinibigay niya, kung paano tayo minahal ng Diyos, dapat din tayo nagmamahalan. Sapagkat nagbabago ng mundo. Hindi na panahon ngayon ng galit-galit. Hindi na panahon ngayon ang hiduaan. O hindi na panahon ngayon ng samaan ng loob. Panahon na ngayon, new normal na po. Kaya nga po, sabi ni Lord sa mga alagad, pumunta kayo sa templo at ituro ninyo ang bagong pamumuhay na ito. At nawa, mga kapatid, sa Panginoon, kung ang mundo ay nagbago na ng kanyang galaw, nagbago na ang kanyang kilos, tayong mga Christian, dapat din tayong magbago na. Dapat normal na lang sa atin ang laging nananalangin. Normal na lang sa atin ang laging nag-aaral ng salita ng Diyos. Normal na lang sa atin ang mag-sharing o magtipon-tipon para sa salita ng Diyos. Normal na lang sa atin ang pagtulong sa ating kapwa. Normal na lang sa atin na yung ating goal o focus sa ating buhay na ito ay ang langit. Hindi dito sa lupa. Normal na lang dapat yon. Kailangan nating magbago. Sapagkat pag hindi tayo nagbabago, parang, alam nyo, napapahamak ang tao pag hindi nagbabago. Kailangan nating magbago. Kailangan nating sumunod sa mga instruksyon, lalo na sa tayong mga Christian. Lagi tayong tinuturuan ng Panginoon. Ang dami nating mga mensaheng naririnig galing sa Diyos. Pero kung matigas naman ang puso natin, hindi tutubo ang mensaheng ito. Kasi ang mensahe, isa siyang binhi na natatanim sa ating puso, na ang ating puso naman ay sumisimbolo ito ng lupa. Dapat ang ating lupa, ang ating puso ay tulad ng lupang mataba. Hindi po upang ang salita ng Diyos, ang binhi ang salita ng Diyos ay tumubo at magbunga po ito at makita ang mga bunga nito sa buhay ng bawat isa sa atin. New normal na po mga kapatid. Nagbago na po ang mundo. At tayo mga mananampalataya dapat nagbabago din po tayo. Dapat tayo ay matuto na, humulagpos na sa mga bagay na umaalipin sa atin. Dapat nakatingin na tayo sa langit, nag-iisip na tayo sa sunod na yung mga blessing natin ngayon, tamasahin lang natin yan. Pero hindi tayo nakatali dyan, hindi tayo nakapokus dyan, hindi tayo inaalipin dyan. Ginagawa lang natin, trabaho lang, pero hindi tayo alipin sa trabaho. Nagtatrabaho ka, pero hindi ka alipin ng trabaho. May mga pera, may mga tamasa kang mga kayamanan, enjoy mo siya. Pero hindi ka alipin dyan. Dahil hindi mo din naman madadala yan. Tandaan po natin bilang mga anak ng Diyos, ang mga aral ng Diyos na itinuturo sa atin, ang ihaharap natin sa Diyos yung ating mga ginagawa isang araw. Nakasulat po yan. Sabi nga po ng aklat ng mga ngaral, ang ating ginagawa, hayag man o lihim, ay ipagbibigay sulit natin yan sa Panginoon. Kaya, sikapin natin na magbago na sa pamumuhay na ito. New normal na po, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, Diyos, sa inyong pag-ibig patuloy sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong mga aral na siyang kalakasan namin. Tunay nga po na kaya ka nangaral upang magbago kami, upang mabago kami, upang maligtas kami.
sa pamamagitan ng aming pagbabago, sa tulong ng inyong sa biyaya ng inyong mga salita. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat lagi mong ibinibigay sa amin ang inyong mga salita. Lagi mo kaming tinuturuan. Sariwa lagi ang inyong mga salita para sa amin, Lord. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pananalangin. Turo nyo sa amin na lagi kaming mananalangin, huwag magsawa sa pananalangin, ipanalangin ang sarili, panalangin ang mga kapwa, tao, panalangin ang mga leader, panalangin ang mga kapatiran, panalangin tungkol sa mga kamag-anak, Lord, sa mga frontliner, sa mga leader ng bansa. Lord, tinuruan nyo kami ipanalangin ang mga tao nito. At sa mga oras na ito, Lord, amin pong sinasama sila sa aming mga panalangin. Sapagkat ito na po ang normal para sa amin, buhay namin, Lord. Ang paulit-ulit na manalangin, paalala sa iyo, Lord, ang inyong mga pangako, ang inyong mga salita para sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyo, Diyos. Tulungan nyo kami na matuto kaming magbago, mag-iisip kami ng mga bagay na panlangit, Lord, mga bagay na hindi pansamantala, mga bagay na hindi napapanis ang aming isa-isip. Tulungan nyo kami, Panginoon, ng mga bagay na ito. Tulungan nyo kaming masunod namin ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. At amin din pinapanalangin aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tulungan nyo kami sa aming mga kahinaan, patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan, bigyan nyo kami ng aming mga pangangailangan, Panginoon, espiritual, lalong-lalo na mahalaga ito para sa amin, ang mga pagkaing espiritual. Kung paano nananalangin kami ng mga pagkaing material, physical, Lord, hallelujah, higit naming hinihiling sa iyo ang mga pagkaing espiritual upang lumakas ang aming buhay espiritual. Sapagkat alam namin, Panginoon, na walang tatanggapin ang tao malibang ibigay sa Kanya ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, patuloy ang aming paghiling sa iyo. Aming pinapanalangin ang bawat nakakapanood ng aming mensahe ito ngayong gabi. Lord, sino man sila na may iniindang sakit at karamdaman, abutin ninyo sila ng inyong kapangyarihan sa mga oras na ito. Sumasampalataya po ako na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang hindi namin nagagawa po ninyo. Ang imposible sa amin ay posible sa inyo. Kaya sino man ang may sakit at may iniindang karamdaman sa mga oras na ito, sino man ang tinamaan ng COVID-19, Lord, walang imposible nga po sa inyo, Panginoon. Isang salita lamang na iyong pahatid, gagaling ang sinumang nakakapanood ng aming online service na ito. Kaya maraming salamat, Panginoon. At patuloy naming pinapanalangin ang aming mga leader mula sa aming presidente, pababa, Panginoon, pababa sa aming barangay captain. Panalangin din namin ang mga spiritual leader, Lord. Aming mga pastor na patuloy na naghatid ng mga mensahe, Panginoon, pagkaing espiritual ng inyong mga anak. Hallelujah. Panalangin namin, Ama, ang iyong patuloy na pagkilos sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat po sapagkat natitiyak namin, sabi nga po ninyo, ano man ang pinagkaisahan namin sa paghingi ng anumang bagay sa panalangin, ay ibibigay po niyo ito sa amin. Sabi ninyo, Panginoon, ano mang hingi namin sama sa iyong pangalan, ay ibibigay po ninyo sa amin. Kaya nagpapasalamat na po kami sa mga panalangin na inyo ng sinasagot, Lord, sa mga oras na ito. Ang aming papuri at pasasalamat ay patuloy po namin ibinibigay sa inyo. Dinadakilan namin, Ama, ang iyong banal na pangalan. In Jesus' name, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen, Lord.